ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Miyerkules, Enero 14 tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, Jinel Baclay, kagkaroon sa aton balantayan kag mainit nga mga headlines. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga sa aton mga talalupang doon nga mga pangulong dinalaan. Magnitude 3.9 linog na balhag sa Negros Occidental. Officer in charge ng ICPO ginsaylo sa PNPA. ICPO ginpasangkad ang ibalo sa mga operatiba sa pagpasaka sang kaso may kangtanan sa illegal nga droga. Iloilo City Government nagpahanumdom sa publiko sa mga ginadumilian na kagamitan sa Dinagyang Festival 2026. Office of the Civil Defense Region 6 ginpasaka na sa Blue Alert ang kandaan sa pagsaulog sa katiatihan kag Dinagyang Festival. Clamping operations ang ICTTMO magapadayon sa highlights ang kasadyahan kag Dinagyang suno sa ICTTMO. Mayor Treñas nagalaom na mangin transparent ang bag-ong pamunuan sa Iloilo City District Engineering Office kasunod sa pagka-relieve kay Engineer Roy Pacanan. 8.8 million pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa bypass operation sa Bacolod City. Masobra 3,000 ka mga most wanted persons nadakpan sa Police Regional Office 6 ang tuig 2025. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kagkaroon sa detalye sang mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sandig sa information number 2 ang pagwasang PVOX na balag ang magnitude 3.9 nga linog sa Negros Occidental alas 4 sang kaagahon ang sentro sang linog na record sa La Carlota City. Sa pareho nga impormasyon, pahayag sang PVOX nga ang intensity 4 na balag sa siyudad sang La Carlota, intensity 2 naman sa Bacolod City kag intensity 1 sa Canlaon, Negros Oriental. Alas 4:40 sang aga na record man sang PVOX ang magnitude 1.3 nga linog sa La Carlota, 1.9 magnitude sa alas 5:20 sang aga, kag magnitude 1.4 alas 5:32 sang aga kagang sentro sini ang yara sa siyudad sang La Carlota. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tatlo ka volcanic earthquake ang nabalag sa PVOX sa Bulkan Canlaon makaligad ang 24 oras. Halin Enero 13 tubtob 14 ang sulfur dioxide flux sang bulkan naglabot sa 1,248 katonelada kada adlaw sang Enero 13. Sa gihapon nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon kag lakip sa mga aktibo nga bulkan na ginabantayan sang DOST PVOX. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Ginsaylo si Deputy Regional Director for Operations kag OIC Iloilo City Police Colonel Roland Bulalakaw sa Philippine National Police Academy. Sa ginpagawa nga mando halin sa Campo Crame, magaserbi nga officer in charge, Office of the Chief of Staff sang PNPA si Bulalakaw. Sa karon wala pa mapatod kung sino magapungko talos bilang hepe sang ICPO. Radyo Pilipinas News. Ginpasangkad pa sang Iloilo City Police Office ang ihibalo sa mga drug enforcement kag intelligence personnel sa husto nga pagpasaka sang kaso may kaangtanan sa illegal nga droga. Sa ginpatigayon nga orientation kag refresher training nakasentro ang diskusyon sa kung paano mangin airtight o kung mabakod ang mga kaso nga ginapasaka. Suno kay Police Captain Warren Calzado, Legal Officer sang ICPO. Importante nga sundon sang kapulisan ang insakto nga proseso, documentation kag hugot nga pagsunod sa chain of custody para mapasiguro ang talunsay nga pagpasaka sang kaso. Matapos ang lecture ginsundan ini sang panel critic kag practical exercises sagud matakos ang ihibalo sang kapulisan sa paggamit sa aktual nga operasyon. Ang orientation kag training isa ka paandam sa mga durugista nga seryoso ang kapulisan sa kampanya kontra illegal nga droga bangod sang ihibalo nga hindi lang operasyon kundi pati man sa layi. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government nagpahanumdum sa publiko sa mga ginadumilian ng mga kagamitan sa Dinagyang Festival 2026. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Emma Rose Santiagudo. Nagpahanumdum ang Iloilo City Government sa publiko sa mga kagamitan na hindi pwede baloon sa Dinagyang Festival 2026. Hindi pagtugutan ang pagdala sang pusil, kutsilyo kag ibang pa nga matalon nga kagamitan, palupok kag pyrotechnics. Wala man ginatugutan ang pagbitbit sang baso kung botelya sang mga makahululubog nga ilimnon. Lakip man sa ginadulian ang pagdala sang maleta kag backpack sa mga judging areas. Magluwas diri hindi man pagtugutan ang pagpalupad sa mga drones nga wala sang nagakaigo nga permits. Ugot na magadantay ang kapulisan kag mga otoridad sa mga pampubliko nga dalanol kag judging areas sa syudad agud ma-check ang mga dala sang Dinagyang spectators. Hiwaton ang highlights ng Dinagyang Festival sa Enero 24 tungkol Enero 25 kung sa dinyang judging areas ipahamtang sa Iloilo Freedom Grandstand, Iloilo Sports Complex, Tagsagaisano, La Paz. Para sa Bagong Pilipinas, sa Emerson Siagudo, Radyo Pilipinas at Radyo Radyo Pilipinas News. Ipaidalom sa Blue Alert status ang kahandaan sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council may kaangtanan sa selebrasyon sang Ati-Atihan kag Dinagyang Festival. Katuyuan sa alert status nga masiguro nga matalunsay ang koordinasyon sa mga ahensya sang gobyerno lakip ang local government units ilabi na kaginalauman ang pagdagsa sa mga pumuluyo o mga bisita agud magsinadya sa duha ka mga dalagko nga mga selebrasyon. Ginmanduan naman sang RDRRMC, mga member agencies kag LGRRMCs nga magpadayon sa pagmonitor at magsumite sang preparedness measures kag updates sa RDRRMC Operation Center. Radyo Pilipinas News. Magapadayon ang clumping operation sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office bisan pa sa highlights ng Dinagyang kag Kasadyahan Festival. Nagpaandam ang ICT team o kalikawan na pag-abandonar o kung pagbilin sang salakyan sa mga hindi gindesignar nga lugar, pag-double parking sa mga karsada nga alagyan sang ruta sa mga tribo nga magapasundayag sa Kasadyahan Festival kag Dinagyang Ati-Ati Tribe Competition. Suno kay ICT Team Chief Retired Colonel Oderico Garbanzos, kinahanglan maging responsable ang mga motorista sa highlights ng Dinagyang kag Kasadyahan sa madason nga semana paagi sa pagsunod sang traffic flow kag pagpark sa mga gintungod nga off-site parking areas. Halos tanan nga dalan sa downtown area ang pagasiraduhan kasubong sang Isnart Street, JM Basa, samtang ang Quezon Street kag Mabini Street naman ang pagkahimuon nga emergency lane sa diin pwede ini maagyan sa mga essential deliveries. Radyo Pilipinas News.
Mayor Raisa Treñas nagalaom nga maging transparent ang bag-o nga magapamuno sa Iloilo City District Engineering Office ng DPWH. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita ni Emerose Santiagudo. Matapos naging relieve si Engineer Roy Pacanan sa Iloilo City District Engineering Office, nagalaom si Mayor Raisa Treñas nga ang mangin bag-o nga pamunuan sa Iloilo City District Engineering Office mangin bukas kag may ara na sang gusto nga koordinasyon sa Iloilo City Government. Samtang wala pa sang order sa kung sino ang magabulos kay Pacanan, naging pasiguro man sang alkalde nga bukas ang Iloilo City Government sa pagtrabaho kaupod sa mga nasunod nga hepe sang ICDO. Suno sa iya, importante nga masiguro nga ang mga palabuton nga proyekto kung matapos na magamit kag mapuslan sa mga pumuluyo o responsable ang Iloilo City Government sa kwarta sa mga pumuluyo nga nagabayad sa buwis. O may baluan na keep si Pacanan sa 14 tanan ka mga opisyales ng DPWH maging relieve matapos nga wala malabot ang qualification standards sa Civil Service Commission. Para sa Bagong Pilipinas, sa Narasang Sugar Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa City Drug Enforcement Unit ang duha ka mga nagaduso sa illegal nga droga sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang mga sospek kilala nga sanday Raymer Ubidos, 52 anyos kag residente sa Barangay Mandalagan, Bacolod City, kag Anthony Tutor, 45 anyos kag residente sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Nakumpiska sa mga sospek ang 1.3 kilos sang suspected shabu nga nagabalor 8.8 million pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang mga sospek. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 3,456 ka mga wanted persons ang naaresto sa Police Regional Office 6 sa ginpatigayon nga region-wide manhunt operation sa tong tuig 2025 sa masobra 3,000 na dakpan. 704 ang most wanted persons kag 200 o kung 2,752 ang other wanted persons. Nanguna nga may pinakamadamo nga nadakpan namang Iloilo Police Provincial Office nga naka-aresto sa masobra 9 kagatos ka wanted persons. Ginasundan sa Iloilo City Police Office nga may 408 nga nadakpan kag Antique Police Provincial Office nga naresto sang 361 ka wanted persons. Sa pag-umpisa sang 2026, madayon ang PRO6 sa pagtutok sa kampanya kontra wanted persons. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LGU Leganes tagbaton sang 3.2 million pesos para sa installation sang 60 kilowatt grid tie rooftop solar sa commercial complex. Sa detalye sang balita Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. ni Marian Grace Erenieta. Nagbato na ang lokal nga panguluhan sang Leganes, Iloilo sang 3.2 million pesos nga assistance para sa pagtukod sang 60 kilowatts grid tie rooftop solar PV para sa commercial complex sa munisipalidad. Ang kantidad ang naghalin sa Renewable Energy o RA Subsidy Fund ni Iloilo Governor Arthur Tafasor Jr. Ginbato ni Leganes Municipal Administrator David Israel Sinay ang cheque. Ang RA Fund transfer nagaserbe bilang bulig pinasyal sa mga LGU sa pagkumpleto sa ilang green proposed nga renewable energy projects nga isa ka nagapanguna nga component sa pag-comply sa Government Energy Management Program sa idalam sa Republic Act No. 11285 o kunang Energy Efficiency and Conservation Act of 2019. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Regional Program Management Office ng DSWD Region 6 Walang Gutom Program naghiwat sang oryentasyon sa Kaluya, Antique para sa pag-umpisa sang programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagapanumalik sa balita si Marian Grace Serenia. Bilang kabahin sa scale-up implementation sa Walang Gutom Program sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, opisyal na nga kabahin ang munisipalidad sa Kaluya, Antique sa mga lugar kung saan ipatuman ang programa. Ini matapos naging convince ang Regional Program Management Office team sa Walang Gutom Program ang mga representante ng Department Head sa Local Government Unit Kaluya para sa program orientation.
Ang aktibidad kabahin sa preparatory phase para mapasiguro ang koordinasyon kag epektibo nga pagpatuman sa programa sa lokal nga level. Isa sa mga aktibidad ang mga paghiwas ang household validation kag verification sa 227 ka target potential beneficiary. Lakip sa ginlantaw ang kondisyon sa ila palang abuhian, seguridad sa pagkaon kag kahimtangan sa mga potensyal nga beneficiaryo. Madumduman nga una na ginanunsyo sa DSWD6 nga lakip ang kaluya antike kung sa diyan ipatuman ang programa sa niya 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agriculture, ASEC at AIDE nakigsapol sa mga alkalde sa Bago City agad istoryahan ang pagbaskog sa food security. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Nagsapol sining karon lang sa Agriculture Assistant Secretary Daniel Alfonso Ataide kag Bago City Mayor Mayet Havillana agud istoryahan ang papabastog sa partnership para sa food security sa probinsya. Lakip sa mga istoryahan ang pagtukod sa food hubs kag iban pa nga post-harvest facilities gamit ang hub and spoke system. Nagapati ang opisyal nga ining nga mga programa kag proyekto sa gobyerno makabulig sang daho sa mga lokal nga manghunga kag mga producer. Kaupo na Ataide kag Havillana sa Sinapol si DA Negros Island Region Officer in Charge, Regional Executive Director, Engineer Jose Albert Borogo, kag pila ka opisyal sang Bago City Government. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Government gin-turn over na ang Mina Hillside Teen Center sa LGU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Aranyeta. Turnover sa gobyerno probinsya sa Iloilo ang Mina Hillside Teen Center sa lokal nga panguluhan sa Lunes, Enero 12. Ang Teen Center sa Mina ay ikawalo na nga nakompleto nga building sa ibanon sa Teen Center 2.0 program sa Iloilo Provincial Population Office. Ang Teen Center 2.0 ang magaserbi nga lugar ilabi na sa mga estudyante sa Mina National High School para sa pag-atipan sa ila panghuna-huna mga talandaw kag kabugusan nga kaayuhan. Ang 3.5 million pesos nga pasilidad ang kabahin sa bulig eskwela sa probinsya kung Best Province Program ni Iloilo Governor Arthur Professor Jr. kag isa ka upgraded version sa madugay na nga school-based multipurpose teen center sa probinsya. Nagpahal naman sa iya pagpasalamat sa gobyerno probinsya si Hazel Adventura, isa sa mga teen center coordinator sa paghatag sa ila sa pasilidad nga magasabi nga nerd center sa ila mga programa para sa pamatanon. Yara sa inaugurasyon kapag turnover sa Iloilo Vice Governor Lian Debuki, Mayor Ray Grabato, Vice Mayor John Michael Defensor, Provincial Population Officer Attorney Roel Von Soperio, municipal officials kag representante sa Department of Education. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilaga kadalagan sang duha ka asosasyon sa San Rafael Iloilo gin panginbulahan sang DA Saan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Gin panginbulahan sa Department of Agriculture Western Visayas sa DAWP pinaagi sa Special Area for Agricultural Development kung saad program sini ang pila ka kadalagan sa duha ka asosasyon sa San Rafael Iloilo. Ang Aripdeep Chicken Growers Association madinalagon nga nakapagkal sang 155 kamanok halin sa unang nga batch ang ila chicken layer egg production project. Sa sininga numero 50 ang ila nabaligya samtang ang 105 ginpanagtag bilang dividendo sa ila mga aktibo nga miyembro. Gindayo naman sa ahensya ang Communal Vegetable Garden sang San Florentino Food Garden Association. Ang harding nga may kalaparon nga 1.3 hektarya gintamdan sang 40 ka puno sang kapayas, 450 ka kamatis, 140 ka pipino, 75 ka latoy, 75 ka patola, kag 20,000 ka binhi sang katumbal. Samtang ginabanta 5 ka tray naman sang itlog ang ilan nagaka-harvest kada adlaw halin sa chicken layer egg production project nga ginakuwaan sang dugang nga income sang grupo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO Negros Island Region nagpatigayon sa information drive sa mga e-vehicle driver and operators
sa Silay kag Talisay City, Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Manayon ang pagpatigayon sa information drive sang Land Transportation Office Negros Island Region Regional Law Enforcement Service na nungod sang road safety, labi na sa mga electric vehicle drivers. Pito ka personal sang ahensya ang ginpadala sa Silay City kag Talisay City para sa pagpatigayon sang briefing kag pagtudlo sa road safety measures. Ginpahangop sang LTO ang implementasyon sang ban sang e-trikes kag e-bikes labi na sa major highways kag kundiin nga local roads lang ang sakop sang ilamang operasyon. Lakip sa nabisitahan sang LTO-NIR ang mga Silay City, Talisay City, Negros Occidental, Lantad, Rizal Street, Ginhalaran, Silay City, Talisay Park, Zone 6, Anthony Lizares Avenue, Zone 12 sa siyudad sang Talisay. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kalibo Ati-Atihan Product Expo ginbuksan sa publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginbuksan sa Department of Trade and Industry kung DTI Aklan kag Kalibo Municipal Government ang Kalibo Ati-Atihan Product Expo 2026 sa City Mall Kalibo. Ang expo nga magapabilin nga bukas tubdob Enero 21 nagatuyo nga pasanyugon ang lokal nga kinadman paagi sa pagpasundayag sa mga produkto sang 65 ka aklanon micro, small and medium enterprises sa MSMEs gikan sa Kalibo kag iban pang banwa sang probinsya. Magluwas sa mga manamit nga pagkaon sa mga aklanon bida man sa pulo ka daw aktibidad ang mga fashion accessories, footwear, homestyle decoration, souvenir items kag ang bantog nga aklan pinya. Suno sa DTI Aklan ang expo nga kabayan sang selebrasyon sang Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival nagapakita sang padayong inobasyon sa mga aklanon MSME sa sulod sang madamo nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas Philippine Standard Time alas 8:23 sa araw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sa Miyerkules, Enero 14, tuig 2026. Sa dugang pa nga balita kag informasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Maayong aga sa aton mga FB live viewers, Sir Brian Pagmanwa, Sir Abyan Ron Bernas sa Banwa sang Uton. Good morning, Sir Abyan Ron Bernas, Sir Magdaleno Pardo, kag si Kagawad Roel Sinon sang Nangagimbal. Salamat and good morning sa inyo tanan-tanan. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Lulu. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.